Naranasan mo na ba yung nakahiga ka na sa gabi? Habang nakatitig lang sa kisame, tapos ang daming iniisip na paulit-ulit? Minsan pa nga iniisip mo pa yung nangyari kanina, tapos parang biglang nauulit ang mga eksena sa isip mo, tapos parang sunod-sunod itong dumadating sa isip mo. At tila para bang napakaraming what if ang pumapasok sa isip mo. Yan ang tinatawag na overthinking. At talagang nakakaubos ito ng oras at lakas ng katawan at isipan. Pero may simpleng paraan ako dyan mga ma'am at sir para kahit papaano ay mabawasan ang pag-o-overthink. Ganito, kapag naramdaman mong ang bilis na ng takbo ng isip mo, huminto ka muna saglit at bigyan mo ng pangalan ang iniisip mo. Parang ganito, sabihin mo, ayan na naman yung what if thought ko. O kaya, eto na naman ang worry loop ko. Or, hala, narito na naman ang multo sa isip ko. Alam mo ba kung bakit? Ganito kasi yan mga ma'am at sir. Kapag pinangalanan mo ang mga bagay na ito sa isip mo, parang humahakbang ka na din palayo dito. Kaya ang mangyayari, hindi na ikaw ang thought na iyon. Isa na lang siyang bisita na dumaan or sumagi lang sa isip mo. At pagkatapos mo silang pangalanan, ilipat mo ang focus mo sa iba. Huminga ka ng malalim at dahan-dahan iunat mo ang braso mo at umpisahang pansinin ang unang 4 na bagay na makikita mo. Halimbawa, napatingin ka sa orasan nyo. Isipin mo kung may dapat ka bang gawin ngayon. O ang upuan na inuupuan mo ngayon, tingnan mo kung matibay pa ba ito o hindi na. Or tingnan mo ang mga taong dumadan at tumatawid sa kalsada. Or pakinggan mo kahit ang sariling tibok ng puso mo. Alam mo ba kung bakit? Kasi ang mga simpleng bagay na ito ay unti-unti kang ibinabalik sa kasalukuyang sitwasyon. At ito ang sikreto para makaiwas sa pag-o-overthink. Nabubuhay lang ang overthinking kapag nakulong tayo sa sitwasyon na ginawa lang ng utak natin. Pero kapag bumalik tayo sa kasalukuyan, nawawala ang kapangyarihan ng mga thoughts na ito. Ang mga bagay na ito ay nasa isip lang natin. Kahit gaano pa kabigat ang mga ito, dumadaan lang ito at nawawala rin. Pero kung paulit-ulit mo itong babalikan o iisipin, maaaring lamunin nito ang iyong isipan. Kung titingnan natin, mukhang imposibleng makaalis sa pag-o-overthink. Pero ang totoo, ang overthinking ay isa lang nakasanayang bagay. Hindi ito isang sakit sa isip. Ito'y isang anyo lang ng pag-aalala sa mga bagay na natapos na at sa mga bagay na mangyayari pa lang. Ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa pag-o-overthink ay ang pagbabalik sa kasalukuyan. Huminga ka ng malalim, damhin mo ang tibok ng puso mo, at hayaang lumipas ang mga alalahaning hindi natin kontrolado. Anyways, hindi natin kontrolado ang lahat ng mga nangyayari, ang tangi lang nating magagawa ay magpatuloy. Ang pag-aalala sa mga bagay na natapos na at sa mga bagay na hindi pa nangyayari ay nagdudulot lamang ng napakaraming kabalisahan at pag-aalala sa ating isipan. Anyways, sana po ay nakatulong ang mga simpleng mga payo na ito sa inyo. Laging tandaan, ang bigat ng mga isipin ay hindi mo kailangang dalhin mag-isa. Ang bawat araw ay pag-asa, huwag niyong ikulong ang inyong sarili sa mga bagay na negatibo. At kung may kakilala ka na overthinker, ipanood mo ang video na ito sa kanya. At dito na po matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye.